Nang magkita-kita sila ng mga barkada nila sa auditorium ay kinantsawan siya. Si Crisanto ay walang tigil sa pambubuskas sa kanya. Kaya napatikim na kagad niya ng suntok sa braso dahil sa inis niya. Aba, ang bakla at nakadamit at nakalipstick. Kantsaw ni Crisanto. Nakakainis ka at umakmang susuntokin uli ang lalaki. Hep hep, awat nito sa kanya. Tingnan mo nga ang sarili mo, nakabistida tapos manununtok. Umilag ito at nagtago sa likod ni Agnes, ang isa pang barkada at kaklase niya. Tama na nga yan, saway sa kanila ni Pia. Huwag mo nalang pansinin niyang si Crisanto at hindi lang yan makapaniwala na bagay sa iyo ang ayos niya. Pia smiled at her appreciatively. Ang tagal na rin natin magkakasama pero ngayon ko lang nakitang bagay pala sa iyo ang nakaayos. Thank you, Pia. Nakangiting sagot niya, nasisihan. Itong padating ang type ko. Bulalas ni Crisanto at napatingin sa may pintuan. Wow! At iniwan sila at humakbang patungo sa may entrance. Tingnan ninyo ang ugali ng taong iyon at basta iniwan na lang. Hindi natapos ni Astrid ang sasabihin nang makita kung sino ang sinasalubong ni Crisanto. Wala sa loob na humakbang siya pasunod sa kaibigan. Nilingon siya ni Crisanto. Astrid, hindi ba si Kiel yun? Hindi ako nagkamali ng hinala. Mag-MU nga ang dalawang iyan at muling ibinalik ang tingin sa magkapareha. Nagsalubong ang mga kilay ni Astrid. Nakaramdam siya ng galit pagkakita kay Kiel. Halika, Pia, salubungin natin sila. Nagpatiuna siyang lumakad palapit sa dalawa. Tila susugod ng gyera. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Kiel nang magtama ang mga mata nila. Halatang nagulat ang binata pagkakita sa kanya. Hello, Marina. Nginitian niya ang kababata. Kiel, what a surprise. Akala ko'y may exam ka ngayon. Masigla ang tiling na sabi niya. Ayaw niyang ipahalatang galit siya. But Kiel couldn't be fooled. Sweetheart, umangat ang mga kilay niya sa eksaheradong paraan. Sweetheart, hanggang ngayon ba naman, Kiel, ay hindi mo pa nakalimutan ang katawagang iyan? Baka magalit si Marina niyan. She couldn't hide the heart in her voice despite the sarcasm. She turned to look at Marina. She was smiling sweetly. Too sweet na tila alam nito ang nararamdaman niya. Pumaling siya kay Marina at pilit na ngumiti. Bagay sa iyo ang damit mo, Marina. Napakaganda mo. Paimbabaw ang papuring lumabas sa bibig niya. But she couldn't deny that at 17, Marina looked like a beauty queen. Why, thank you, Astrid. Wika nito at hinago din siya ng tingin. You look good tonight too, she said sincerely. Walang nararamdaman si Astrid sa mga sandaling iyon, kundi galit dahil niloko siya ni Kiel. Akala siguro nito hindi siya dadalo. Mabilis siyang tumalikod ngunit sunindan siya ni Kiel. Sweetheart, Astrid, habol nito, subalit hindi ito pinansin ng dalagita. Sa labas na ng auditorium inabutan ni Kiel si Astrid. Hinawakan siya nito sa braso. Huwag ka nang magalit. Sino ang matutuwa sa ginawa mo? You lied to me. Ang sabi mo sa akin hindi ka pwede. Tapos heto ka at dumalo kasama si Marina. Gumagaral-gal ang tinig niya. Kung hindi niya pipigilin ang sarili ay maiiyak siya sa matinding sama ng loob. Astrid, I'm sorry. Wika nito. Yes, she said bitterly. Alam ko naman na ayaw mo lang akong makasama. Masamang-masama ang loob niya sa kaibigan. Hindi sa ganun, Anikel. Napabuntong hininga ito kumuling nagsalita. Ayaw sana namin ipaalam ito ni Marina kahit kanina sa ngayon, pero wala akong choice kung hindi sabihin sa'yo. Swiftly she turned to face him. Kinakabahan, nagtatanong ang mga mata. Mag-on na kami ni Marina, Astrid. Girlfriend ko na siya. Pagtatapat nito. Kung ano man ang nararamdaman ng binagsakan ng langit ay lupa, ay tayak na iyon marahil ang naramdaman ni Astrid ng mga sandaling iyon. She would have swayed kung hindi sa poste sa may likod niya. Nanghihinang napasandal doon. Ang dalagita, umamot ng lakas sa poste. It was a while bago siya tumingala at pilit ng ngumiti. Well, congratulations. Magkakaibigan tayong tatlo. Ikinalulungkot kong naglihim kami. Pero hindi ko patanggihan si Marina nang sabihin niyang huwag muna namin ipalam kahit kanino. Natatakot siyang malaman ng mga magulang niya. I hope you understand. She's only 17 at mula pa nung mga maliliit pa tayo lagi na niyang sinasabing masungit ang nanay niya. Mahabang paliwanag ni Kiel at ginagap ang kamay niya. Why should I be angry? She said, smiling. But the pain and hurt was unbearable. Tila may malaking kamay na dumaklot sa puso niya at pinigayin. Ikaw naman kasi, bagya siyang tumawa. Pinaglilimihiman pa rin niyo ako ni Marina para naman tayong hindi magkakaibigan. Kaya nga sorry na. Ani Kiel na itinas ang baba niya. Please say you forgive me, sweetheart. I feel so guilty. I don't think I can forgive you that easy. Kiel, iyon ang gusto niyang sabihin sa matinding sakit na idinulot ng pagtatapat sa kanya. Subalit iluba ang lumabas sa bibig niya. Wala iyon, Kiel. Sige na, baka hinihintay ka na ni Marina. Pagtataboy niya rito bago pa nito mahalata ang totoong damdamin niya. Bago pa bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipili.
bago pa niya masabi sa binatang mahal niya ito mula pa nung maliliit sila. Are you sure you're okay? May alinlangan pa rin sabi ni Kel. Tumango ko siya kasama ng isang pilit ng ngiti. Nasunyapan si Marina na nakatayo sa may entrada at nakatitig sa kanila. Then Marina smiled. Hindi matiyak ni Astrid kung ngiti ng paumanhin ang ibigay nito sa kanya o ngiti ng tila isang nagtagumpay. Tayo nang bumalik sa loob, Astrid. Magtatakang tiyak ang mga barkada mo. Aya ni Kel at hinawakan siya sa siko at inakay pabalik. Kapilitang sumunod ang dalagita at disimuladong pinakawala ng sarili. Mula sa pagkakahawak ng binata, kung siyang masusunod ay gusto na niyang umuwi at mag-iiyak. Pero kung gagawin yun ay magtataka si Kel, baka mahalan nitong totoong damdamin niya. Masama man ang loob ay bumalik sa loob ng auditorium ang dalagita, and in the next hours, dance with every guys who asked her. She was laughing on the outside bagamat nagdurugo ang puso niya. Sa tuwing nakikita niyang halos nagyayakapan na sina Kel at Marina sa pagsasayaw sa bulwagan. Kel danced with her once at natitiyak niya na yun dahil sa courtesy. Para kang kitikiti sa kasasayang mo sa lahat ng tugtog. Wika ni Kel sa kanya sa nagsasayaw. Natinig, kulang na lang ang magpayakap ka sa mga kapartner mo. Why do you find pleasure in hurting me, Kel? Hindi niya mapigil ang sarili. Nagsalubong ang mga mata ng binata. Matagal siyang tinitigil. Yun ba ang ginagawa ko sa sweetheart? He asked gently, concerning his eyes. I'm sorry. Idinugtong nito ang sincerong tinig. Hindi ko lang gustong nakikitang tila ba kay harot mo habang nakikipagsayaw. Ayokong masabi ng kahit na sino na lang that you flirted with them. Hindi siya sumagot. Kahit paano nasisiyang sa kabila ng hindi na ito humihiwalay kay Marina, ay nakuha nitong pansinin ng mga ginagawa niya. She wanted to love hysterically. Umawat siya ng konting pagtingin mula sa kababata. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Astrid? Si Tani Pia sa kanya nang nasa kantin na sila. Ilang araw ka nang wala sa mood at noong pram bakit pagkatapos mo makipagsayo kay Kel ay bas ka na lang nawala. Alam mo bang hinanap ka na niya sa amin? Ilang beses niya akong tinawag kung nasaan ka. Bakit ba? Hinanap siya ni Kel. She smiled to herself bitterly. Inabot ni Kali sa lahat at uminom. Noong Sabado ng party ay maaga siyang umuwi mag-isa. Hindi siya nagpaalam kahit sa mga barkada at kaibigan. Kahit ang mami niya ay nagtaka ng maaga siyang umuwi at nag-iisa pa. She gave the usual reason, masakit ang ulo, na pinaniwalaan naman ni Karina dahil siya na mismo ang humingi ng paracetamol sa ina, subalit itinapon lang niya sa toilet bowl nang mapag-isa siya. She spent the night crying, kaya naman ang magising siya kinabukasan ng linggo ay tanghali na, sanay upang pamamagaan ang mga mata niya, saka iyak ay maipagkamali ni Karina na oversleeping, na ipinagpasalamat niya ng lim. Huwag mo akong intindihin, Pia. I am not myself these last few days. Oh, well, look who's coming. Ani Pia na kinalabit siya, kasabay ng pangunguso ng dalawang parehas na pumasok sa kantin. Ang lovebirds, sila na bang talaga? Sa party ay napuna kung hindi naghihiwalay ang dalawang iyon. Hindi niya gustong tumingin subalit magtataka si Pia. Lalong higit si Kel kung hindi siya babatik. Never mind si Marina. Wala siyang pakialam sa sasabihin nito. Hi Astrid, si Kel na pinakatitigan siya. Bakit kaya bigla ka nalang nawala? Noong Sabado, sila nito. Nagkibit siya ng mga balikat at ngumiti. I got bored. Oh, sabihin mo, baka nagtatantrums ka na naman dahil hindi mo matanggap na kami na ni Kel. Ang panulya nito'y tinakpan ng malambing na tindi. Nilinga ni Kel si Marina and in a remanding voice, ang ipinagtatampo lang ni Astrid ay yung pinaglihim natin sa kanya. Yun, we are supposed to be friends at hindi dapat na. No big deal guys, wika niya. Ano bang pinagtatalunan natin? Actually, niyaya ako ni Josh na umalis kami sa party. I got bored so sinadya niyang huwag ituloy ang sinabi. Nagulat din siya sa sariling nabanggit niya ang pangalan ni Josh, hoping that he didn't escort any girl from high school. She reminded herself to give Josh a call. Si Josh, bulalas ni Kel, nakipag-date ka sa palikera ngayon without any chaperone. Saan kayo nagpunta? Anong oras ka na kayo? He demanded almost angrily, to the surprise of everyone. Okay, natatawang itinaas ng dalagita ang mga kamay niya. Tinalo mo pa si Mami. Siya nga naman Kel, segunda ni Marina. Pati ba naman yun ay gusto mong pakialaman? Ay ano kung nag-date sila ni Joshua? May isip na si Astrid para malaman ang tama at mali. Astrid only 15 to go on dating unchaperoned, Marina, at sa isang lalaking masama ang reputasyon sa mga babae. Sagot nito sa kasintahan sa naiiritang tono. She's like a kid sister to me. You know that. I don't want anything happen to her. Ang kid sister. Ang puso niyang darugnay lalo pa yatang pinakadikdik-dikdik sa salitang iyon. Tumayo ang dalagita. Why, thank you, Kel. She was sarcastic. At dahil nasasaktan, she was unstoppable. I'm a big girl na. Hindi ko kailangan ng big brother. I never had one anyway.
If you remember, lagi na lang akong kontrabila. Laki ako ang may depression. You never had once asked kung bakit nagagalit ako. Now I know. Tinapik niya sa balikat si Pia. Let's go, Pia. Time na. With a frown on his forehead, sinunda ng tingin ni Kel ang palabas na kababata. Pwede bang pumasok? Napabalikwas mula sa pagkakadapa sa kama ang dalagitan ng marinig ang tinig ni Kel. Nakatayo ito sa pinto ng silid niya. Strange, dati ka namang labas-masok sa silid ko. Bakit ngayon nagpapaalam ka pa? Nagtuloy sa loob ng silid si Kel at nagkibit ng mga balikat. Ewan ko, I just felt na tila may malaking pader na nakapagitan sa ating dalawa nitong mga huling araw. Umangon si Astrid at niyakap ang mga binti. What made you think so? Muling nagkibit ng mga balikat si Kel. Sumandal sa dingding at ipinasok sa bulsa ang maong ng mga kamay. Sweetheart, pinag-isipan ko na gusto kagabi ang mga sinabi mo kahapon sa kanto. Siguro ngay malaki ang pagkukulang ko. Malaking malaki, pero hindi niya isinatinig mo yun. About what? And stop calling me sweetheart. Matagal mo nang hindi ginagamit sa akin yan. Since Marina, hindi niya napigil ang sariling hindi idugtong ang huling sinabi. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot nito. I don't know why you dislike her so much. I don't, she said harshly. Now ano yung pinag-isipan mo kagabi tungkol sa sinabi ko sa kanto? But I have never been like a brother to you. Nagyuko ng ulo si Astrid. You are, she whispered. Nasa tinig ang pagdaramdam. Then added softly, until Marina. No, sweetheart, it breaks my heart sa tuwing inaaksan mo ko ng ganyan. Ni Kel na tila naghihirap na tinig. Kasi naman wala kang alam buskahin na tinisin kundi si Marina. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, diba? Mula pa nung araw, ang gusto lang naman noong tayo. Maging kaibigan ka, tao. Kaibigan? My foot. Nagangat siya ng mukha. Useless na pag-usapan ng isang bagay na hindi siya mananalo. Huwag na natin pag-usapan ito, Kel. Okay, I'm sorry I behaved childishly yesterday. Umaliwalas ang mukha ni Kel. Please treat Marina with a little consideration, Astrid. May malaking suliranin si Marina sa pamilya niya. Whatever it is, I'm sure she'll be able to handle it. Kibit balikat niya ang sagot. O baka naman gusto ni Marina na pati ang domestic problem niya, ikaw ang lumutas para sa kanya. She is so helpless as a mouse, diba? Hindi pinansin ni Kel ang sarcasm sa tinig niya at nagpatuloy. Mr. Peralta isn't her real father. What? She frowned. Yes, her real father died in a road accident. At uli na nang malaman ng mother niya na nagdadalang tao niya. She was 6 years old when her mother married Mr. Peralta. So, agap niya at nagkibit ng mga balikat. She should be thankful at inari siyang anak ni Mr. Peralta. Pinag-aral at pinalinga. Please listen, he said tightly. Her stepfather's making passes at her. Bumuhit ang galit sa mga mata ng binata sa sinabi. Oh my, yes, kaya dapat nating intindihin si Marina. Laging magulo ang isip niya. Kahit kapag kami ang magkasama ay paiba-iba siya ng isip. Bakit hindi niya sabihin sa mother niya ang nangyayari? Ang inis kay Marina ay nahalinahan ng pagkabahala. May suggestion exactly, but she doubts if her mother will listen to her. Bukod pa roon, may dalawang kapatid si Marina. Hindi niya gustong masira ang pamilya dahil sa kanya. Sinabi niya sa iyo yan, nakadama siya ng guilt at animosity na ipinakikita niya sa kababata. Tumangutang mo si Kel, nilaro ng rubber shoes outside. So please try to understand her. If she's sometimes indifferent, she has no friends but us. Napatuwid siya. I don't believe that. Hindi mo ba nakikita ang mga lalaking tila bubuyog na nakapaligid sa kanya parati? Are you really so blind that you couldn't see how she flirted with those boys? Yun ang balak niyang sabihin, subalit hindi niya masatinig. Sa halip, laugh with them. But are they friends? He countered. They're admirers, sweetheart, na lalo lang nagpapangyari upang makadama ng kaunting takot si Marina. She grins every time some guys gives her with so much as friendly tap and touch. The smile and laugh that you saw was to protect herself. Dahil kung magsusuplada siya, baka bastusin siya at mapaaway na naman daw ako. Gustong humiyaw ng isip ni Astrid sa sinabi ng binata. Naalala niyang pag-uusap nila ni Diyos may ilang taon nang nakalipas. She even had the chance to talk to James at sinuportahan nito ang sinabi ni Diyos. But she couldn't be judgmental ng dahil sa pangyayaring iyon. Paano kung totoo naman niyang problemado si Marina at tinatago lamang sa tawat ngiti? At kung totoo namang hindi talaga gusto ni Marina ang pakikipagngitian sa mga boys sa campus, then she must be an actress of high caliber. She'd earn money out of it. Don't be angry with me, sweetheart. With Marina. Untag ni Kel na nakikiusap ng tinig. You are as important to me as Marina. Of course, sa magkaibang paraan. Ang sabi niya sa akin, baka nagsiselos at daramdam ka dahil mag-boyfriend na kami. What? Nanlaki ang mata niya. I think she's right ang sabihin niyang parang inagaw niya ako sa'yo nang
maging magkasintahan kami. Nawalan ka nga naman daw ng itinuturing na Big Brother. I've lost my one and only love, hindi Big Brother. Tumingala siya sa binata at umiti. Siguro nga, and I'm sorry kung napag-isip kita. Alam mo naman ako, para kong bata ako minsan. He smiled, hindi lang minsan. Most of the time, nilapara niya ang ngiti. Yeah, I suppose. Humakbang palapit si Kiel at lumukwang sa kanya. Itinasa ang mukha niya. Hindi ka na nagtatampo sa akin. Umiling siya. You will always be my sweetheart, Astrid. He added sincerely. Ang drama mo. Pinakawalan niya ang mukha at tumayo mula sa kama. Hindi niya gustong makita nito na nagsisimula ng mamuha ang mga luha sa sulok ng mata niya. Dahil kahit ano pang sabihin ito tungkol kay Marina, hindi yun makakabawa sa sakit ng puso niya. Tara sa ibaba at baka nagluto ng merienda si Mama.